So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So ito, very exciting itong ating i-compare. So Samsung Galaxy S22 Ultra versus the iPhone 13 Pro Max. Ano kayang perfect na purchase ngayon 2024? Bago mag-bare months, tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, super exciting itong ating phone comparison kasi itong dalawang device na to ay napapansin kong mabenta to sa Green Hills, mga J-Vlog. And quick reminder lang bago natin to start, wala na po tayo mapapurchase sa mga brand new na itong mga devices na to. Siyempre, phase out na sila. Pero itong maganda, makakabili kayo ng mga magandang condition, makikinis, 100% legit na mga units na S22 Ultra and iPhone 13 Pro Max sa Green Hills, mga J-Vlog. Siyempre, doon tayo sa mga nire-recommend kong shop. Tatlong shop lang naman yan. Kay Ate Mayet, kay Diwata sa CMB Gadgets, kay Ivana, Ate Annette, ZMB Cellphone Accessories, and of course kay Ate Malin Gadget Shop. Yung mga shop nila, nasa description box po yung mga link ng Facebook pages nila. Mag-inquire na kayo kung anong napusuan yung mga shops dyan. Kahit anong mga shop naman dyan, legit na legit yan mga J-Vlog. PM lang kayo. Sabihin nyo lang, napanood nyo dito sa vlog, automatic yan, 500 pesos cash discount. Agad ang bibigay ng mga shop na yan. Okay. 13 Pro Max and S22 Ultra ay nagamit ko na yan personally mga J-Vlog. Naging daily driver ko na yung mga smartphones na yan. S22 Ultra nagamit ko yan last year, year 2023, and ngayong nung early 2024. 13 Pro Max nagamit ko na yan nung year 2022. Smartphone ko yan, daily driver ko yan, main phone ko ang 13 Pro Max. Tapos 2023 is secondary smartphone ko ang S22 Ultra. Kaya meron akong mga experience talaga dito sa mga smartphones na to. Kaya gusto kong i-share sa inyo yung mga thoughts ko about dito sa dalawang smartphone na to kung ano ba ang mas sulit i-purchase based sa aking personal experience. Unang-una, dito muna tayo sa mga presyo ng mga devices na to. Sa S22 Ultra muna tayo. S22 Ultra, makakabili kayo ng pre-love sa Green Hills sa halagang 28,500 pesos for the 256 gigabytes. Minsan makukuha nyo pa yun ng mas lower, depende na lang sa offer. Ito nakaka-excite kasi, ito kasing astig dyan, talagang nagbaba yung presyo nito nung first quarter ng 2024. Ang dami kasing stock nun eh. Ngayon, nung naging in demand yung S22 Ultra, nung marami nagka-interest, medyo kumonti yung stock, nagtaas lang ng konti yung presyo. Yun nga, 28,500, 256, tapos 30,000 ata yung mga 512 GB. So, ganun yung range ng S22 Ultra, 28,500 pesos to 30,000 pesos. Yun yung for the 256 or 512 gigabytes. Sabihin na natin hanggang 31. Depende na lang talaga yun sa offer. 13 Pro Max, di hamak pong mas mahal pa ang 13 Pro Max kasi ang 128 na ito makakuha kayo ng 35,500 pesos for the 128 gigabytes to 36,000 pesos. Tapos yung 256, makakuha ka niya ng 38 to 39,000 pesos. So, ang range ng 13 Pro Max, 35,500 to 39,000 pesos for the 128 and 256 gigabytes of internal storage. Ito pang nakakatawa mga J-Vlog. Mas nauna pang lumabas ang 13 Pro Max compare sa S22 Ultra. Ang 13 Pro Max lumabas yan ng year 2021. Ang S22 Ultra ay lumabas noong year 2022. At kung makikita nyo naman, mas mataas pa rin ang presyo ng 13 Pro Max compare sa S22 Ultra. Ganyan po talaga pag iPhone, mas matagal silang mag-depreciate compare sa mga Androids. Even flagship Androids, napakabilis pong mag-depreciate ng value niyan. Real talk yan. Na-experience ko na ng ilang beses na bumibili ng sobrang mahal na Android, tapos pag ibebenta nyo is sobrang baba na lang po ng value. Compare sa iPhones na medyo tumatagal ang depreciation value nila compare sa Android. Yun yung yun ang aking experience, observations when it comes sa mga depreciation value ng iOS versus sa Android. So yun ang unang na natin talakayin. When it comes sa depreciation value, mas mabilis po mag-depreciate ang Android compare sa iOS. So, mas okay ang value when it comes. So, mas okay ang selling value
ng 13 Pro Max compare sa S22 Ultra. Next naman is of course, dito tayo sa specs and features sa mga smartphone na to. Ano ba ang mas maganda sa side ni Samsung? Ano ba ang mas maganda sa side ni Apple? Unang-una natin pag-usapan dyan sa display. Real talk, mas maganda ng di hamak ang display ng Samsung compare sa iPhone. Unang-una dyan, syempre, ang Dynamic AMOLED 2X display ng S22 Ultra ay napakaganda, napaka-solid yan mga ka-J-Vlog. Ang ganda ng color accuracy, at talagang legit pag tinignan nyo to, sobrang matutuwa yung mata nyo. Kung isa kayong consumer na talagang unang tinitignan sa smartphone is display, di hamak na mas malayo po talaga ang ni S22 Ultra compare sa 13 Pro Max. Mas malaki rin ang display ng S22 Ultra dahil meron siyang 6.8 inches curved display compare sa 13 Pro Max na merong 6.7 inches. Siyempre, mas maganda rin of course ang design ng S22 Ultra dahil na siya full screen notch display, full screen punch hole display compare sa 13 Pro Max na siya full screen din naman siya na merong notch display. Although nanilitan na nila yung notch dito sa 13 Pro Max compare sa 12, pero notch still a notch. So, mas maganda pa rin ang smaller punch hole ng S22 Ultra. And syempre, when it comes sa display, OLED versus AMOLED. So, dyan talaga sila naglalaban. And sa mga hindi nakakaalam, si Samsung po ang isa sa pinakamagandang display sa market. Legit yan. Sila ang gumagawa ng AMOLED. Kaya syempre, nasa kanila yung title ng merong magagandang display. I know na maraming issues when it comes sa display ng dalawang brands na to, pero isolated case lang naman yan mga ka-J-Vlog. Hindi naman po lahat yan natatamaan. Di sana lahat na lang ng iPhones and Samsung ngayon ay naka-green screen na or green line, di ba? Kumbaga, to be honest, hindi naman natatamaan lahat. Din naman ako. Consumer din ako ni Samsung when it comes sa mga Ultra Series and Pro Series. So far, wala naman ako na-experience sa mga ganyan. Depende na rin siguro sa pag-iingat. So, yon when it comes sa display, clear winner ang S22 Ultra, dumagdag pa dyan yung kanyang S Pen. So, yung S Pen ng S22 Ultra is for more higher productivity, di ba? Kunyari, kayo, businessman. Gusto nyo mag-notes agad, pwede sa S22 Ultra, kunin nyo lang yung S Pen, sulat agad. Yun yung convenient dito sa S22 Ultra. Pwede kayo mag-quick notes agad. Napakadami nyo magagawa sa S Pen netong smartphone na to. S Pen and display, dito ako kay S22 Ultra. Next sa speakers ng dalawang smartphone na to. Sa speakers, to be honest, hindi ko naman gano'n napapansin yung difference ng dalawang smartphone na to sa speakers. Kasi pareho silang malakas, pareho magandang bass quality. So speakers, kahit alin naman dyan ay okay. Dito tayo ngayon sa camera. Sa camera, alam ko marami rin magagalit sa akin dito or marami magdi-disagree sa akin. Tulad ng sinabi ko sa video na to, based sa aking personal experience, ang aking ni-review. Kasi pareho ko nagamit itong smartphone na to. When it comes sa camera, sa photo quality, pagdating sa saturation or mas magandang color accuracy, dito ako sa S22 Ultra. Pero when it comes sa natural color talaga na mapoproduce, yung parang hindi siya oversaturated or hindi siya masyadong vibrant, mas maganda yung mapoproduce pa rin ng 13 Pro Max. Parang mas natural, kumbaga. Pero ito napansin ko na to kasi nagvo-vlog tayo, di ba? Ginagamit ko yung mga video camera. For me talaga, kahit anong i-compare nyo, mas panalo talaga pagdating sa video camera. Pagdating sa video camera, ang iPhone, legit yan. Napakaganda ng video camera ng Apple. Hindi ko rin kasi maintindihan sa Android. Hindi lang naman Samsung, ibang Androids din. Basta when it comes sa quality ng video, for me, pag i-compare mo sa iPhone, mas maganda talaga mapoproduce ng iPhone when it comes sa video quality. Video quality, pinag-uusapan ko. Kahit na to si S22 Ultra ay mayroong support sa 8K, for me, mas mas reliable pa rin yung video camera ng iPhone, even though na hanggang 4K res lang naman. And let's face it, wala pa naman gano'ng gumagamit ng 8K res dito sa Philippines. I know sa ibang bansa gumagamit na sila niyan. Pero dito sa Philippines, I think ang karamihan na ginagamit is 4K and Full HD 1080p. Kaya for me, video camera, ibibigay ko yan sa iPhone 13 Pro Max. When it comes sa camera features, ibibigay ko yan sa S22 Ultra dahil marami siya mga gandang camera features na hindi natin makikita sa 13 Pro Max. Tulad na lang ng 100 times zoom. Ayan, 100 times zoom dito sa S22 Ultra. Siyempre, napaka-helpful niya when it comes sa pag nag-zoom talaga kayo or gusto nyo talaga na, kunyari, yung ako kasi nung nasa Tagaytay, napakalupit niyan. Very useful yung 100 times zoom. Yung
Napicturean nyo na malapit yung Taal Volcano, napicturean nyo na malapit yung moon, napicturean nyo yung malapit yung mga building na malayo sa inyo, yung mga scenery na malayo sa inyo, napipicturean nyo na maganda na mas malapit, kumbaga. So, malaking tulong din ang 100 times zoom, lalo na pag namamasyal kayo. Yan. So, camera features dito tayo sa S22 Ultra. Next naman mga ka-J-Vlog, when it comes sa OS. Ito, OS. OS is very complicated compared to dalawang smartphone na to. Pero I'll go for the iOS. iOS talaga clear winner when it comes sa OS kahit sa ibang brands ng Androids. iOS pa rin ako. iOS kasi sa akin is very user-friendly unang-una dyan. Napakadaling gamitin. Napaka-secure. Although si Samsung ay very secure din dahil sa kanilang Samsung locks. Kaya nga meron din akong Samsung. Pero yon, when it comes sa mas magandang productivity, I'll go for the iOS. iOS talaga ako. Pero, battery. Sa battery, clear winner dyan si Samsung. Kasi si Samsung is merong malaking battery capacity, 5,000 mAh battery capacity. Compare sa 13 Pro Max sa merong 4,300 mAh battery capacity. So, syempre, ang maganda naman sa iPhones is meron silang machine learning when it comes sa pagsasave ng battery. Magandang battery optimization nila. Syempre, hindi naman magpapatalo si Samsung, meron din silang battery optimization. So, yon, ulitin ko battery, I'll go for the Samsung. Design, clear winner for me is the iPhone. Napakaganda of course sa stainless steel design ng iPhone 13 Pro Max. Compare mo naman kay Samsung Galaxy S22 Ultra na merong aluminum frame. Syempre, yun nga, Pro Max versions ng iPhone is stainless aluminum for the base model. So, parang S22 Ultra is frame lang ng base model ng iPhone. So, for me, I'll go for the design ng iPhones, to be honest. Mas, mas premium looking, mas attractive silang tignan. So, ito yung side-by-side comparison ng S22 Ultra at ng 13 Pro Max. So, syempre, when it comes sa overall form factor, mas malaki yung S22 Ultra compared sa 13 Pro Max. Pero for me, for the build quality, I'll go for the 13 Pro Max dahil meron siyang stainless steel design. Box type, mas madali siyang hawakan compare sa S22 Ultra na parang sobrang dulas dahil curve siya. Syempre, curve display. For me, ayoko na ng curve display dahil na-accidental touch siya dito sa gilid. Dito sa 13 Pro Max is flat display. When it comes sa display quality, syempre di hamak na mas maganda ang display quality ng S22 Ultra. Dynamic AMOLED 2X display, pero OLED naman ang 13 Pro Max, so OLED versus AMOLED. Pero for me, when it comes sa side-by-side nito, mas maganda, mas better yung color accuracy ng S22 Ultra compared sa 13 Pro Max. Syempre, yan ang ilalaban talaga ng Samsung when it comes sa kanilang overall display quality. So, mas maganda siya, mas malaki and curved. So, sa kanilang design and form factor, ayan. Triple rear camera setup dito sa 13 Pro Max. Tapos dito sa S22 Ultra, ayan, meron tayong camera. Ito, scanner din to. So, ito yung for zooming, I think. So, dito is triple rear camera setup. Meron tayong mas malaki flash ng 13 Pro Max. Merong LiDAR scanner. Ang 13 Pro Max. Ayan, pareho naman na matte glass sila. Tapos sa side is mas better nga ang side ng 13 Pro Max. Stainless steel. Nandito yung power button ng 13 Pro Max. Yung sa S22 Ultra is nandito yung power button and yung volume rocker. Yung mic ng S22 Ultra nasa taas. Tapos yung sa S13 Pro Max nasa gilid na sa camera. Sa left side naman, wala tayong makikita sa S22 Ultra. Sa 13 Pro Max, nandito yung ring and silent toggle, volume rocker, and yung SIM tray. Sa baba naman, syempre, sa S22 Ultra, mas better dahil meron siyang S Pen, speakers, Type-C, and yung kanya SIM tray. Sa 13 Pro Max, meron tayong lightning port, and of course, yung kanyang speakers. When it comes sa camera, check natin yung camera ng dalawang smartphone na to. Ayan, mas better yung ultra-wide camera ng 13 Pro Max dahil 0.5 siya, mas wider compare sa S22 Ultra na 0.6. So, mas wider kung makikita nyo ang 13 Pro Max. Pero when it comes sa zoom, pareho sila na meron 3 times optical zoom. Pero sa S22 Ultra, pwede mo pa siyang i-zoom mas wider na hanggang 100 times zooming. Itong smartphone na to, yun yung pinakamalupit sa S22 Ultra. Compare sa 13 Pro Max na ang zoom niya is hanggang 15 times lang. Sa video, ang maganda sa S22 Ultra is hanggang 8K to. Tapos sa 13 Pro Max hanggang 4K lang siya na 60 FPS. Dito sa S22 Ultra, hanggang 8K 60 FPS itong smartphone na to. Napaka-solid.
ay 8K, ano lang siya, 24 FPS. Pero 4K, 60 FPS ay available din sa S22 Ultra. Siyempre, mas maganda yung cinematic mode ng 13 Pro Max na wala yan sa S22 Ultra. Pero mas marami tayong ganap dito sa mga camera ng S22 Ultra compare sa 13 Pro Max. Very simple. Ayan, ang dami natin magawa sa S22 Ultra. Ayan, iba-iba. Sa front cam, ang front cam ng S22 Ultra, ang video ay pinakamataas is 4K. Same din sa 13 Pro Max. Siyempre, may cinematic mode ng 13 Pro Max na napaganda niyan compare sa S22 Ultra. Ayan. So, when it comes sa maraming ganap sa camera is mas maganda ang mga features na ma-offer ng S22 Ultra compare sa 13 Pro Max. So, yun mga J-Vlog, ang ating advantages sa isa't isa na itong dalawang smartphone na to. So, grabe, di ba? Ang dami nilang advantages sa isa't isa. To be honest, sa preference nyo na talaga yan kung anong pipiliin nyo. Mahirap talaga mamili kasi ang layo nila sa isa't isa when it comes sa OS. Kasi different experience sa iOS, different experience sa Android. Kaya kung namimili kayo sa dalawang to, at akong tatanungin, kaya nga ako, to be honest, pareho silang maganda. Kaya nga meron akong dalawang smartphone na yan. Sa sobrang ganda ng dalawang yan, binili ko silang dalawa. Pero when it comes sa advantages, talaga naghahati sila mga J-Vlog. Pero kung tatanungin, so nasa preference yan Kung isa kayong content creator, parating yung ginagamit yung camera side kayo, for me, I'll go for the 13 Pro Max. Trust me on this, mas maganda talaga video quality ng 13 Pro Max. Pero when it comes sa more on productivity side, mas maganda ang viewing experience, syempre, I'll go for the Samsung Galaxy S22 Ultra. For me, ang layo ng difference sila sa display, mga J-Vlog. Kung display ang habol nyo, na ako rin ay yan din talaga tinitingnan ng smartphone, kaya bumili rin ako ng Samsung. Samsung tayo, mga J-Vlog. So yun, hopefully nakatulong itong phone comparison na to sa inyo kung nagde-decide kayo between the Samsung Galaxy S22 Ultra and the 13 Pro Max. Again, nagdedepende sa preference nyo. Balikan nyo na lang yung mga sinabi ko about sa mga advantages sila sa isa't isa, kung ano yung mga prefer nyo. At sana nakatulong tong video na to sa inyo kung nagde-decide kayong bumili ng S22 Ultra and 13 Pro Max. Again, doon tayo bibili sa mga ni-refer kong shop. Tatlo yan. CMB Gadget, ZMB Cellphone Accessories, and of course, Malin Gadget Shop. Yung mga links ng kanilang Facebook page na sa description box, i-check nyo na yan. PM na kayo. Sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog. Automatic 500 pesos cash discount at lahat ng units yan ay available po sa mga shop nila.